Gusto kong pag-usapan ngayon ang isang bagay na mahalaga sa maraming Pilipino, lalo na sa mga nagtrabaho ng matagal at umaasa sa Social Security System para sa kanilang kinabukasan, ang ating mga pensyonado. May bagong balita na pinag-uusapan sa bawat tahanan. Isang pagbabago na may bigat, kahalagahan at totoong epekto. Simula 2025, makakatanggap ang mga pensyonado ng dagdag na 2,100 piso kada buwan. Siguro narinig nyo na ito sa mga sari-sari store o sa mga usapan sa barangay hall, mula pa sa usapan ng mga lola't lolo mo. Kaya, alamin natin kung ano talaga ang ibig sabihin nito, sino ang maaapektuhan at bakit ito mahalaga. Isipin mo na nakaupo ka sa tapat ng lola mo na ang maliit niyang pensyon halos hindi na sapat pang pamili ng pagkain bawat buwan, lalo na pa nga sa gamot o kuryente. Sabi niya, sa susunod na taon may dagdag na pera bawat buwan, pero hindi niya tiyak kung magkano o saan ito manggagaling. Ganyan ang kalituhan na nararamdaman ng marami sa atin. Iba ang marinig na may dagdag pera, iba ang maintindihan talaga kung paano at bakit laki ng epekto. 2,200 pesos baka di gaanong malaking halaga sa iba. Pero para sa taong umaasa lang sa maliit na pensyon, mga 10,000 pesos kada buwan, hindi lang ito basta numero. Ito yung kakayahang makabili ng dagdag na kilo ng bigas, paminsan-minsang sakay, taxi papunta sa klinika, o kaya yung makapagbayad ng kuryente nang di na kailangang mag-alala. Linawin natin hindi gawa-gawa lang ang dagdag na ito o hulaan lang. Totoong pulisya ito na pinagtibay, pinag-usapan at ginawa para makatulong. Pero dito, mahalagang malinaw. Kailan ba talaga nagsisimula ba to sa January 1, 2025 o mas late pa sa taon? Sakop ba lahat ng pensioners yung mga tumatanggap ng retirement benefits, disability pensions, death benefits para sa mga asawa o yung mga may survivor's pensions? Paano naman yung mga irregular ang kontribusyon o yung mga tumatanggap na ng minimum pension? Sa ngayon, ayon sa policy schedule, magsisimula ang dagdag sa mga pensyon na babayaran sa buwan ng September 19, 2025. Yung mga bayad, katumbas ng pension checks na ilalabas sa unang linggo ng Oktubre 19, 2025. Importante talaga ang ganitong detalye lalo na kapag binibilang mo ang bawat piso. Ngayon, 2,200 pesos, yan na galing sa kalkulasyon at sa mga kasalukuyang problema sa ekonomiya tulad ng inflation, tumataas na gastos sa pamumuhay at ang hangaring mapanatili ang purchasing power ng mga retirado. Isipin mo yung mga jeep na nag-iikot sa Metro Manila. Ang presyo ng gasolina ay pabago-bago. Tumataas ang presyo ng bigas at gulay at bigla ang pagtaas ng kuryente. Kapag ganito, yung 20 pesos na natipid mo sa palengke, parang panalo na. I-multiply mo pa ang feeling na yan buwan ng dagdag na 2,200 at doon mo na talaga mararamdaman ang totoong epekto sa tao. Gusto kong ilapit ito sa isang kwento. Isipin mo si Mijun, isang 70 anyos na dating construction worker sa Cavite. Matagal na siyang nagsusumikap sa kanyang buwanang pensyon na nauubos agad sa araw-araw na pamasahe, natitirang utang sa ospital, at paminsang pagpunta sa Maynila para sa check-up. Narinig niya ang tungkol sa dagdag sa isang barangay meeting pero duda siya. Nagbibiro siya pero halata sa kanyang mga mata ang pag-asa kahit may pagdududa. Nang dumating nga ang dagdag sa kanyang, sabi niya sa mga kapitbahay niya, sa wakas, makakabili na ako ng gamot para sa buong buwan, hindi lang kalahati. Noong Pasko noong nakaraang taon, pero baka sa susunod na taon na. Yan mga kaibigan, ang lakas ng dagdag na 200 piso kada buwan. Pero dapat nating itanong, sapat na ba ito? Marami sa atin ang may kilalang pamilya na parehong pensyonado ang mga lolo't lola at kahit pinagsama ang kita nila, hindi pa rin ito sapat. Kailangan nating isipin kung ang mga future na dagdag ay nakabase sa inflation o nakaschedule lang at kung kasama ba ito sa mga pangmatagalang plano o isang one-time lang na adjustment. May mga mekanismo ba na nagsisigurado na yung mga retiradong nag-aambag sa mga probinsya na iba ang gastusin sa araw-araw, hindi dapat mapag-iwanan, di ba? Totoong mga isyu ito sa pulisiya.
At kahit na yung 2,200 kada buwan ay isang hakbang, pasulong tuloy pa rin ang laban para sa dignidad sa pagtanda. May tanong din tungkol sa pondo. May mga kritiko na nag-aalala na kung tataasan ang pensyon pero hindi tumaas ang kontribusyon o hindi rin inayos ang paglalaan ng resources, baka maubos ang pondo sa hinaharap. Hindi naman ito basta-basta takot lang. May iba naman na nagsasabing dapat pag-isipan ng Estado na i-diversify ang investments o kaya pinataas ang pinakamataas na kontribusyon sa payroll para manatiling matatag ang pondo para sa pensyon. Hindi pa sigurado kung mangyayari talaga to, pero mahalaga para sa mga stakeholder na bantayan ang coverage rates, reserve ratios, at mga aktual na projection kasi sa likod ng bawat dagdag na piso, may responsibilidad na panatilihin na yon. Maging makatotohanan tayo, hindi lahat ng pensyonado ay agad-agad makakaramdam ng buong seguridad. Ang dagdag na 2,200 piso ay hindi luho, kundi tulong lang. Pero para sa maraming pamilya, malaking bagay ang tulong na yon. Pwede itong maging ang pinagkaiba ng pagtulog na gutom at pagkakaroon ng kahit simpleng kain, nang hindi pag-inom ng gamot o pagbili nito agad. Sa mga probinsya tulad ng Bo o Negros, kung saan ang kanin ang pangunahing pagkain at pabago-bago, ang presyo, ang maliit na dagdag na gastos ay mas malaki ang epekto kaysa sa inaasahan mo. Ang sistema ng pensyon sa Pilipinas ay may kanya-kanyang hamon tulad ng mataas na kontribusyon mula sa informal sector, tumatanda na populasyon at limitadong kakayahang pondo. Kaya bawat piso talaga ay mahalaga. Kailangan nating manatiling updated. Dapat sabayan ng tamang impormasyon ang buwanang pagtaas na ito. Dapat malinaw ang proseso, may tamang oras at madaling ma-access ang impormasyon sa mga sangay, text alerts o mga opisyal ng lisensya sa barangay para matulungan ang mga nakatatanda na maintindihan at makuha ang kanilang benepisyo. Para sa mga kasama nilang hindi pensioner pero nakatira sa kanila, makinig at magtanong. Naka-verify na ba ang lola mo? Kailan siya huling tumanggap ng bayad? Nakita na ba niya ang abiso tungkol sa dagdag? Kung may delay, makipag-ugnayan sa lokal na sangay ng Lara. Sa maraming lugar, umaasa ang mga senior citizens sa kanilang mga anak o mga health worker sa barangay para maghatid ng impormasyon at dito talaga nagkakaroon ng mga kakulangan. Sa pagtatapos, gusto ko lang maging diretso, yung dagdag pensyon na 2,200 piso kada buwan simula 2025, hindi ito solusyon sa lahat ng problema sa ating social insurance system. Pero ito ay malinaw na senyales na kinikilala ng ating pamunuan ang tunay na gastusin sa pang-araw-araw ng ating mga retirado. Ito ay pagpupugay sa mga taong nagbuo ng ating bansa sa loob ng maraming taon gamit ang kanilang pagsusumikap. Kahit madalas maliit lang ang natatanggap nila ngayon bilang buwanang benepisyo. Utang natin sa kanila. Paalalahanan sila na manatiling alerto, ipaglaban ang pagiging bukas, at igiit ang pagpapanatili. Kasi ang tiwala, hindi basta ibinibigay, ito ay nabubuo sa paulit-ulit at maaasahang gawain. At kung may isang bagay na dapat nating utang sa mga nauna sa atin, yan ay ang dignidad. Ang dagdag na 2,200 piso kada buwan ay baka hindi solusyon sa lahat pero isang hakbang ito. Isang mahalagang paalala na ang polisiya ay hindi abstract, ito ay personal. Totoong buhay ito, totoong laban at totoong tagumpay kahit gaano man kaliit, pero hindi dito nagtatapos. Kung gusto natin ng sistemang para talagang gumana, kailangan nating patuloy na magtanong ng mahihirap na tanong. Kailangan nating siguraduhin na ang mga pangako ay hindi lang basta binabalita. Dapat ito ay natutupad ng tama sa oras, buo at malinaw. Kasi ang sukatan ng patas na lipunan ay hindi makikita sa mga slogan o seremonya. Makikita ito sa kung paano natin inaalagaan ang pinakamahina, lalo na yung mga nagbigay na ng kanilang pinakamahusay na taon para sa atin. Kaya, manatiling alerto, manatiling may alam, at panagutin ang bawat institusyon.
Hindi lang para sa mga senior natin ngayon, kundi para rin sa sarili natin bukas. Salamat sa pagtuloy sa akin. Kung mahalaga sa iyo ang mga retirado, mga magulang mo, mga lolo't lola, mga kapitbahay mo, i-share mo itong video, pag-usapan ito sa bahay, bisitahin ang site para sa mga update, at higit sa lahat, siguraduhing tuloy-tuloy ang usapan. 2,200 dagdag kada buwan. Hindi lang iyan numero, kundi dangal.